Sige, lakad. Saad sa kanila ng kung sino. Nakatakip ang kanila mga mata ng kulay itim na tela. Lihim na humihikbi ang dalaga dahil sa sinapit niya. Samantalang, nag-ambisyon lang naman siya ng buhay na marangya para sa pamilya niya. Sa pag-aakala na ang napasukan niya na trabaho ay makatao, ngunit nagkamali siya doon. Isang prostitusyon. Binibenta sila o ginagawang taga-aliw sa mga bar. Isa si Sarah sa mga babaeng isasali sa bidding ngayong gabi. Kapalit ng malaking halaga ay ang kalayaan niya. Habang papalapit siya sa hukay ng kanyang kamatayan, kung kanyang tawagin, ay tanging pamilya na lamang ang kanyang naiisip. Oh, ipasok na ang susunod! Rinig niyang sambit ng kung sino. Pumalahaw ng iyak ang babaeng kinuha nila kasama ni Sarah. Nagdarasal ang dalaga na sana ay magkaroon ng aberya, ngunit sadyang naging malupit ang tadhana para sa kanya. Naramdaman na lamang niya ang isang kamay na humawak sa braso niya. Ikaw na ang susunod! Saad ng isang lalaki. Narinig niya namang may kausap itong bading. Tinanggal nito ang piring sa kanyang mata at tinulak siya sa gitna kung nasa ng nagsasalita na bakla. Simulan na ang bidding. 600,000? May nagtaas na kamay na matanda. Higher? 800,000. Sabat ng katabi ng matanda. 1 million. 500 million. Napaiyak na lamang ang dalaga habang nakatingin sa mga lalaking nag-aagawan ng presyo sa kanya. Ganito na lang ba ang tingin nila sa tao? Pera-pera lang? Yun ang kanyang nasa isipan. Okay, 500 million. I'll take her. Isang binata ang pumasok at kakapasok lamang nito sa loob kasama ang 3 pang lalaki. 500 million na ang pinaka. 20 billion. Sabat naman ito. Baka sa mukha ng lahat ng naroon, ang gulat ng ilapag niya ang presyo ng dalaga. Maging ang mga kasama niya ay napabulong sa binata nang marinig ang perang binid nito. May magtataas pa ba? Nagbubulungan ang lahat habang nakatingin sa binata na kampante lang ang tayo nito. May hawak itong sigarilyo. 20 billion. From Mr.? Kailangan pa bang pangalan ko? Madilim ang aura nito habang nakapamulsa ang kanang kamay. Humihit-hit siya sa hawak na sigarilyo at ibinubuga sa ere ang usok. Lumapit ang isang bantay sa dalaga habang ang isa'y lumapit sa binata upang kunin ang attache case. Itinulak ni Sarah ang lalaki, kaya nawalan siya ng balanse at nadapa sa harap ng binata. Masyadong revealing ang pinasuot sa kanilang damit, na ang natatakpan na lamang ay ang bundok nito at maselang parte ng babae. Narinig niyang napamura ang binata. Naramdaman na lamang niya ang paglapat ng isang coat sa kanyang katawan at inalalayan siya nitong makatayo. Paglabas niya ng gusali ay nanghihina ang mga tuhod niya. Maaaring dahil sa gamot na tinurok sa kanila kanina. Boss, dumiretso tayo sa mansyon. Rinig niyang utos nito bago siya binuhat. Nagising na lamang si Sarah sa isang hindi pamilyar na lugar. Napabangon siya at pinoproseso ang lahat ng nangyari kagabi. Nakasuot na siya ng maayos na damit. Bumukas ang pinto at pumasok doon ang binatang nakita niyang bumilis sa kanya. Kaagad siyang napaatras sa pagkakaupo at napayakap sa 2 tuhod dahil sa takot. Lumapit ito sa kanya at umupo sa gilid ng kama. Hey, hindi kita sasaktan. At wala rin akong balak na pagsamantalahan ka. Hindi ako namimilit ng babae. Anyway, how do you feel? Okay ka na ba? Nagpahanda ako na makakain sa baba. Bumaba ka na lang kung gusto mong kumain. Tumayo ito at bago lumabas, sinulyapan muna siya. Nagtataka siya kung bakit hindi ito tulad ng ibang lalaki na nakaka-table niya sa bar noon. Nang bumaba na siya, sinalubong siya na makakatulong ng binata at sinamahan sa mesa. Naroon na ang binata at abala ito sa pagkain kasama ang mga lalaking nakita niya kagabi. Umupo siya sa tabi ng isa sa kanila. Tahimik siyang kumakain.
Hindi kasi nito gusto ang titig ng binata sa kanya. Pagkatapos ng kumain, kaagad siyang bumalik sa loob ng kanyang silid. Isang katukang nagpagising sa dalaga. Hindi niya namalaya na nakatulugan niya ang panonood ng TV. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang binata at nakatayo ito sa kanyang harapan. "Come with me." Saad nito at hinila siya palabas ng mansyon. Sa isang mall sila nagpunta at hindi niya inaasahan na sa isang bilihan ng mga mamahaling damit sila magtutungo. Sinukatan si Sarah ng mga staff doon at pagkalipas ng ilang oras ay hilerang shopping bags ang nakita niya. Pagkatapos siya nitong dalhin sa isang bilihan ng damit, umuwi sila sa mansyon. Laking gulat pa ng dalaga nang makita ang mga magulang ng lalaki. "Mom, akala ko ba next week pa kayo uuwi?" Hindi pinansin ng ginang na nasa edad 40 ang lalaki at mabilis na niyakap si Sarah. Gulat na gulat ang dalaga sa ginawa nito. Nanatili naman ang titig sa kanya ng binata. "My son's wife is damn gorgeous. Magaling kang pumili, son. I like her." Ngumiti lamang si Sarah kahit hindi niya alam ang nangyayari. Tinawag siyang asawa ng lalaki ng ginang. "Mom, please excuse us. May gusto lang ako sabihin sa asawa ko." Pagsabat ng binata. Tumango naman ang ginang at nagtungo sila sa silid. "I didn't inform you about it." Panimula nito sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Malalim na huminga ang lalaki. "Mahal kita. Simula pa lang nung una magtagpo ang landas natin sa bar kung saan ka nagtatrabaho bago ka nila ibenta. Ikaw yun nakakuha sa atensyon ko nung gabing yun. Gusto sana kita makasama sa table pero sabi ng bading na manager ng club, taken ka na ng isa sa mga customer at hindi ka na pwedeng i-table. Kaya ang ginawa ko, pabalik-balik ako sa club para lang makita ka. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng babaeng naroon. Sa'yo na pirmi ang paningin ko. Bumalik ako sa club noong nakaraan at nalaman ko na binenta ka na. And I did everything para lang maiuwi kita that night. I spent billion to be with you. At kung kailangan ko ulit gawin yon, gagawin ko makasama ka lang." Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ginamit na ako. Pinagpasapasahan ng mga lalaki. Wala na akong dignidad bilang babae. Kung isipin nga, prosti na ako sa paningin ng iba eh. Saad naman ni Sarah. Gusto niyang gisingin sa katotohanan ng binata tungkol sa kanya. "Wala akong pakialam kung ginamit ka na at pinagpasapasahan. Mahal kita. Hindi dahil sa katawan mo. Mahal kita dahil may nakita ang puso ko sa'yo." Magkano ang pinusta ng mga kaibigan mo para sabihin yan sa tulad ko? Ha? Magkano? Wala silang kinalaman sa nararamdaman ko. At kung kailangan ko na patunayan yun, gagawin ko. Mariin na sabi ng lalaki. Naiwan na umiiyak si Sarah sa silid. Hindi maaaring ang isang tulad ng binata ay mahuhulog sa tulad niya, na kung ituring ng iba ay bed warmer. Maya-maya pa, nakarinig siya ng katok mula sa kanyang silid. "Ma'am, kakain na daw po." Saad ng boses sa labas. Nagpanggap na lamang siya natulog upang hindi makababa. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging sitwasyon niya. Mali-mali ang mga ekspektasyon niya sa kanyang isipan. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa isang lumang building. Isang duguan at wala ng buhay na lalaki ang nakahandusay sa malamig na semento. "Kumusta ang in love?" Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Kiel na si Lucas. Malamang masaya yan. At sa wakas, ang pinupuntahan niyang club noon, wala nang kawala sa kanya ngayon. Sabad naman ni Idris. Akala niya niloloko ko lang siya. Sobrang baba ng tingin niya sa sarili niya. Na hindi niya magawang magtiwala sa sinasabi ko. Hinubad ng binata ang suot na itim na gloves at nagsindi ng sigarilyo. Just give her time, dude. Alam mo kung saan siya nanggaling. Malaki ang trauma niya lalo na sa mga lalaki.
Alam mo naman pinagpasa-pasahan na lang siya, di ba? Para sa isang gabing kaligayahan. Hindi mo maaalis sa kanya na magkaroon ng trust issue. Saad naman ni Tristan. Tama si Tristan, Kiel. Hayaan mo na magproseso sa kanya ang lahat. It will take time. Pero, worth it din yun. Dugtong ni Idris sa sinabi ni Tristan. Napaisip ang binata. Siguro ay tama mga kaibigan niya. Hindi na muna siya magpapakita dito upang bigyan ito ng oras para sa sarili na tanggapin ang mga nangyayari. 2 araw ang lumipas, hindi napansin ni Sarah ang binata sa mansyon nito. Isang pamilyar na binata. Isa ito sa mga nakita niya sa bidding. Hi Sarah. Bati nito sa kanya. Kinuha ng katulong ang dala nitong shopping bags. Kilala mo ko? Saad naman ang dalaga. Bahagyang natawa ang lalaki. Siyempre, palagi ka namin nakikita sa bar. Napadaan na ako para tignan ang kalagayan mo. By the way, I'm Idris. Inutusan ka ba ng kaibigan mo? Hindi mo pa kilala si Kel? Umiling si Sarah. Sabi mo sa kanya na thank you pala sa mga binili niya para sa akin. Ngumiti si Idris at tumango. Mauna na ako, ingat ka dito. Makakarating sa kanya ang sinabi mo. Nagdaan ang linggo ngunit hindi pa rin napapansin ng dalaga ang kahit anino ng binata sa mansyon nito. Tanging ang mga kaibigan lamang nito ang pabalik-balik na bumibisita at kinukumusta siya. Tulad ngayon, si Tristan ang nasa harapan niya at kausap. Hindi ka ba nahihirapan dito? Umiling si Sarah. Buhay prinsesa nga ako dito eh. Halos mga katulong ni Kel ang kumikilos dito. Ngumiti ito sa kanya. Mabuti naman kung ganun. O siya, hindi na ako magtatagal. Mauna na ako. Akmang paalis na sana si Tristan nang pigilan niya ito. Sandali lang. Napalingon naman ito sa kanya at tinitigan siya ng may pagtataka. Alam mo ba kung nasan si Kel? Kumunot ang noon nito at tinitigan siya. Bakit? Hindi na kasi siya umuwi dito magmula nung huli kami nag-usap. Nung umamin siya na mahal niya ako. Halos hindi magawang tapusin ni Sarah ang sasabihin niya. Dahil tila napapaso siya sa huling salitang binigkas. Nasa tabi-tabi lang yun. Tumangu-tangu si Sarah. Ganun ba? Kung magkikita kayo makausap mo siya, pwede mo bang sabihin na gusto ko sana siya makausap? Iyon ay kung walang magagalit sa kanya. Bahagya naman na natawa si Tristan sa huling sinabi niya. Kung iniisip mo na may girlfriend o asawa si Kel, wala. Ikaw yata ang hinihintay nun. Kaya nga lumayo muna sa'yo para bigyan ka ng space at makapag-adjust ka sa mga nangyayari. Nilakasan na ni Sarah ang loob upang matanong ang bagay na ilang linggo na ring bumabagabag sa kanya. Talaga bang seryoso siya sa akin? Isa lang naman akong bayarang babae. Ginamit na ng kung sino-sinong lalaki sa kama. Pinagmasdan lamang siya ni Tristan bago huminga ng malalim. Hindi naman puro physical na anyo ang tinitignan ng pagmamahal, di ba? Kasi kung mahal mo dapat, hindi katawan ng habol mo sa isang tao. Mahal mo siya sa dahilan na, maski ikaw hindi alam ang sagot sa tanong na, bakit mo siya minahal? Natahimik si Sarah sa sinabi ng kaibigan ni Kiel. Hindi pa niya nararamdaman ang mahalin ng seryoso at totoo. Ngunit kung pagbibigyan ba niya ang binata, hindi kaya siya masasaktan sa huli? Huwag mo masyadong isipin ang sinabi ko. Hayaan mo't kapag nagkita kami ni Kel, sasabihin ko ang sinabi mo sa akin. Ngumiti lamang ang dalaga habang pinagmamasdan ng bulto ni Tristan na papalayo sa kanya. Napaisip siya bigla sa sinabi nito. Napabaling siya sa mga shopping bags na dala nito kanina. Mga vitamins ang laman nun. Wala naman sigurong masama kung pagbibigyan ko siya, di ba? Pero ang hirap kasi magtiwala. Pinikit ni Sarah ang mga mata at hindi niya namalayang nakaidlip na pala siya kakaisip sa binata. Halos hindi naman maipinta ang mukha ni Kel habang nakatingin sa dalawa niyang kaibigan. Kanina pa siya inis na inis sa mga ito. Pwede ba kung wala na kayong sasabihin magsiuwi na kayo? Singhal niya sa mga ito. Grabe ka naman sa amin, Morris. Pinapauwi mo na agad kami? Hindi mo ba kami namimiss?
Nakangising tanong sa kanya ni Lucas. Dinampot niya ang ballpen na nasa kanyang harapan at ibinato kina Idris at Lucas. Ngunit imbes na magsitigil ang mga ito, humagalpak lang ng tawa ang dalawa. Napatigil lang ang mga yon nang pumasok si Tristan at pasalampak na umupo sa couch. Bumaling ito sa kanya ng tingin. Gusto ka raw niyang makita at may sasabihin siya sa'yo. Wow, improvement yan ah. Pang-aasar ni Lucas sa kanya. Manahimik ka Lucas, sisipain kita. Pagbabanta ni Kiel. Seryosong nakatitig si Kiel kay Tristan. At sinisigurado kung hindi na naman siya na-prank ng mga kaibigan. No joke. Sabay taas pa nito ng kanyang dalawang kamay. Kikitain mo ba? Seryosong tanong ni Idris. Pagbigyan mo, malay mo naman. Ito na ang start ng improvement mo sa buhay niya. May pataas-taas pa ng kilay na saad ni Lucas. Malalim mo nang huminga si Kiel. Pupuntahan ko siya mamaya. Ang cheap mo, dude. Dali mo sa restaurant. Doon sa restaurant ni Lucas. Ako na magsusundo sa kanya. Sabat ni Idris. Alam mo ang sitwasyon natin ngayon, Idris. Madadamay siya kapag dalantad siya sa mga sumusunod sa atin. Hay nako, walang sikretong hindi nabubunyag, dude. Kaya kahit itago mo pa siya sa pinakaliblib na taguan sa buong mundo, matutuntun pa rin siya at madadamay. Sagot nito kay Kiel. Don't worry, double naman ang security sa loob at labas ng restaurant ko. Magpapadagdag pa ako mamaya kung gusto mo para pagdating niya, ligtas siya. Sabat ni Lucas at hawak nito ang kanyang cellphone at may kausap. Siguraduhin niyo lang na hindi siya mapapahamak mamaya. Saad ni Kiel. Nagkanya-kanya na silang tumayo at ginawa ang dapat gawin. Nauna na sa restaurant si Kiel kasama si Tristan at Lucas. Isa sa front business nilang restaurant ni Lucas upang maitago ang tunay nilang sikreto sa mga normal na tao sa paligid nila. 4 na oras na naghintay si Kiel sa restaurant. Habang abala siya sa kausap sa cellphone, hindi niya namalayan ang pagdating ng dalaga. Nakayuko ito sa kanya, habang siya naman ay manghang-mangha sa angkin nitong ganda. Inilapag niya ang cellphone sa gilid. Lumapit naman si Tristan upang iserve ang pagkain nila. Si Lucas ang naging head chef ng restaurant. Si Tristan ang server. Si Idris naman ang nakatoka sa security at siya naman ang manager dito. Ang ganda mo ngayong gabi. Bagay pala sa kutis mo ang kulay blue na dress. Nakangiting saad ni Kiel sa dalaga. Hindi naman ito maiwasang mailang at mamula dahil sa compliment ni Kiel sa kanya. Salamat. Sabi sa akin ni Tristan gusto mo ako makausap. Para saan? Hindi kasi tayo formal na nagkakilala ng maayos after ng bidding event. At gusto ko rin sana na magpasalamat sa pagiging mabait mo sa akin. Buong akala ko talaga mas magiging impyerno ang buhay ko pero mali ako. Sorry. Masaya ako dahil hindi mo na kailangan na ibenta ang sarili mo para lang mabuhay ng marangya. Saad ni Kiel sa kanya. Salamat din pala sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na kahit nagtataka ako kung bakit hindi ka umuwi sa mansyon mo. Nakalabi na saad ng dalaga. Mansyon natin. Atin yon. Alam mo bang pinangalan ko sa iyo yon? Para kung sakaling may mangyari sa akin, lahat ng meron ako mapupunta sa iyo. Hindi mo kailangan gawin yon. Dapat nga alila mo ako eh. Pero para kung senyora kung ituring na mga katulong mo. Dugtong ni Sarah. Sapat na ang pinagdaanan mong hirap noon. Ngumiti si Sarah sa binata. Buong akala niya talaga masama ang ugali nito. Di pong sasaktan siya nito kung hindi siya susundin. Pero kabaliktaran ng lahat. Bakit di mo ginagalaw ang pagkain mo? Ayaw mo ba? Umiling naman ang dalaga. Hindi lang talaga siya sanay kumain ng ganito. Lalo na sa mga mamahaling restaurant. Sorry hindi kasi ako sanay na kumain ng ganito kamahal na pagkain eh. Habang tumatagal silang nagkakausap, unti-unti ring nakakasalamuhan ni Sarah ang soft side ng binata.
kung saan-saan napapadpad ang kanilang usapan. Pauwi na si Sarah nang mapagtanto na pwede naman niya sigurong pagkatiwalaan si Kel ng paunti-unti. Kel. Tawag niya sa pangalan nito. Nasa labas kasi sila kasama ng mga kaibigan nito. Gusto niyang masigurado na makauwi ng ligtas ang dalaga bago sumakay sa sasakyan. Kailan ka ulit babalik sa mansyon mo? I mean, like you said natin. Kahit nahirap siyang iproseso ang lahat, lalo na ang sinabi nitong ang pagmamay-ari ng binata ay pagmamay-ari niya na din, ginawa niya pa rin magsalita ng ganon. May aayusin lang ako. Bakit, may problema ka ba doon? Umiling si Sarah. Hindi naman niya pwedeng sabihin na nagtitiwala na siya. Mas okay rin siguro kung hayaan niya munang ma-build up ng paunti-unti ang tiwala niya sa lalaki. Mag-iingat ka pa uwi. Idris, siguraduhin mo ligtas na makakauwi si Sarah. Bago ka umalis sa mansyon, siguraduhin mo rin na ligtas ang paligid. Utos ni Kiel kay Idris. Tumangulang ito sa kanya at pinapasok na sa loob ng kotse si Sarah. Habang pauwi sila, napansin ni Sarah sa kanilang likuran ang isang SUV na kulay itim. Idris, yung SUV na yon, bantay ba yon? Tanong ni Sarah habang nakatingin sa side mirror ng kotse. Hayaan mo na sila. Mga bantay mo yan kapag aalis ako mamaya. Nga pala, kung may tatawag o magpapakilala sa'yo, huwag mo hahayaan na makapasok sa mansyon o makalapit sa'yo. Naiintindihan mo? Tumangu-tangu si Sarah bilang pagsang-ayon kahit na nagtataka kung bakit gano'n na lang kahigpit ang security niya. Pagdating ni Sarah sa mansyon, diretso na siya sa kanyang silid. Malaki at malawak ang space niya kumpara sa tinitirahan niya sa squatter noon. May sarili siyang banyo, mini sala, at higit sa lahat ang pangarap niyang walk-in closet. Humiga siya sa kama at nakatitig siya sa kisame nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon at ganoon kalawak ang kanyang ngiti nang mabasa ang text ng binata. Kinuha ko ang number mo mula sa kaibigan ko. Kung may problema ka, i-text mo ako agad sa number na to. Kung siguro ay bubuksan niya lang ang kanyang puso kay Kel, maaaring masuklian niyang pagmamahal na meron ito para sa kanya. Napabalikwas na lamang siya ng bangon nang makarinig ng kalabog sa ibaba. Kasunod nun ay ang sigaw na tila namimilipit sa sakit. Bubuksan niya sana ang pinto kundi lang narinig ang pamilyar na boses. Nakatakip siya ng kanyang bibig habang umaatras papasok sa kanyang closet. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukan na tawagan ng binata. Ngunit nagre-ring lang ito at hindi sinasagot. Kel, kailangan kita ngayon please. Napaatras ang dalaga nang mabuksan ang pinto at bumungad ang mga may nakatakip na mukhang lalaki sa kanyang silid. May mga hawak itong kutsilyo, baril, at baseball bat. Sino kayo? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot ang mga nakamaskara. Bagkus lumapit lang ito sa dalaga. Wala na siyang maaatrasan pa. Na-corner na siya ng mga yon. Patay ka sa amin ngayon. Itinaas ng isa sa kanila ang hawak na baseball bat, ngunit bago pa ito tumama sa dalaga, nakarinig sila ng paghinto ng sasakyan sa labas. Napamura ang isa sa kanila nang sumilip. Mukhang nagpadala ng maraming bantay, sibat na tayo. Mauubusan tayo ng oras. Ngunit bago siya iwanan ng mga nakamaskara, hinampas siya ng isa, gamit ang baril, na naging sanhi upang mawalan siya ng malay. Pagmulat niya ng kanyang mata, ay hindi pamilyar ang silid kaya dali-dali siyang bumangon. Napaurong siya nang makarinig ng pagpihit ng pinto. Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod ang naging tanong ng binata kay Sarah. Kusang nag-unahan at tumulo ang mga luha niya. Kaagad naman siyang niyakap ni Kel at inalo upang mapatahan. You're safe now. I'm sorry kung hindi ko agad napansin ang pagtawag mo. Hindi na yun mauulit. Sabi ni Kel habang yakap-yakap pa rin siya. Akala ko mamatay na ako eh.
Kumalas sa yakap ang binata at inayos ang buhok niya. Hindi ako aalis. Mas titriplihin ko magbabantay dito. Hindi ka na muna babalik sa mansyon. Okay lang ba sa'yo na nandito ako sa tabi mo? Mas mapapanatag siguro ako nandito ka. Baka maulit ang nangyari. At hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Isang marahang tango ang ibinigay niya kay Kiel. Nandito na ako. Kaya mo nang bumaba? May inihandang pagkain si Manang Fe doon. Tumayo si Sarah at nakaalalay naman si Kiel sa kanyang likuran. Pagbaba nila, naroon ang mga kaibigan nito at nauna nang kumakain. Good morning, Mrs. Morris. Nakangising bati ni Idris. Lumapit naman si Kiel kay Idris at malakas itong binatukan pagkatapos ito mapaupo ang dalaga sa tabi niya. Magtigil ka, Idris, ang aga-aga ah. Paalala ni Kiel sa kaibigan. Asus, kinikilig ka ng kumag ka eh. Pang-aasar pa nito. O, tama na nga yan? At baka kung saang asaran pa yan mapunta. Pumasok ang hindi ganon katanda na katulong mula sa kusina at inilapag ang mainit na nilaga at kanin. Si Manang Fe naman, imbes na mabwisit ko palalo si Kiel eh. Sumimangot na sabi ni Idris. Hay nako, mahiya kayo kay Sarah. Ganyan na ipapakita niyo sa harap niya? Nga pala si Kiel. May babae nang dinala dito sa villa. Kayong tatlo, ano na? Nakapamewang na tinitigan ni Manang Fe ang mga kaibigan ni Kiel. Napakamot na lang sila sa kanilang mga ulo. Si Manang Fe, ina-traffic lang po yan sa akin. Sabat ni Lucas. Asus ko, sabihin mo, mas gusto mo na paiba-ibang babaeng kasama mo araw-araw. Tama si Lucas, Manang Fe. Busy pa si Cupido sa kakahanap ng babaeng para sa amin. Pagsang-ayon naman ni Tristan. Tama, Manang Fe. Kaya ini-enjoy muna namin yung pagiging pogi, tsaka yung pagbibilang ng bulaklak sa paraiso, aray. Malakas na, binatukan naman ni Manang Fe si Idris. Yan, diyan kayo magagaling. Kung ako sa inyo, tumawid na kayo sa tamang landas para ibigay na ng tadhana ang babaeng para sa inyo. Sermon ito sa tatlo. Naramdaman naman ni Sarah ang paghawak ni Kiel sa kamay niya na nasa ilalim ng mesa. Parang kuryente na may dumadaloy sa kanyang katawan nang magtama ang kanilang tingin. Lalo na nang nginitian siya nito. Naku iha, pagpasensyaan mo muna kung kailangan mo pa makita yon. Sadyang ubod ng babaero ang mga yan, kaya dapat lang na mabatukan ng tumino. Natawa lang si Sarah sa sinabi ni Manang Fe. Grabe, sira na image natin kay Sarah. Ikaw talaga, Manang Fe. Buong araw na naroon ang mga kaibigan ni Kiel. Kung kaya, isa-isa na rin na nakilala ni Sarah ang mga side ng mga ito. Kung pagmamasdan silang apat, aakalain mo na walang puso, ngunit kapag makilala mo na sobra, makikita mo naman ang kabaliktaran. Lumipas ang isang linggo, muli na namang hindi nagkita si Sarah at ang binata. Kung kaya muling nagtaka ang dalaga. Habang tumatagal kasi na nagkakasama sila nito, nakikilala niya ang pagkatao ni Kiel. Manang Fe, si Kiel po ba hindi uuwi? Naku iha, kung uuwi yun dito minsan lang lalo na't busy sa trabaho. Bakit may kailangan ka ba sa kanya? Umiling na lamang si Sarah at baka kung ano pang isipin ng ginang sa tanong niya. Makalipas ang buong araw, pagod ang katawan ng dalaga na humiga sa kama. Kaya naisipan niyang bumaba muna at maghanap ng alak na pwedeng inumin. Gusto niya lang magpaantok sana. Beer lang ang nakita niya sa ref, kaya yun ang ininom niya. Ilang bote na ang naubos niya at unti-unti na ring umiikot ang paningin ni Sarah. Ngunit nawala ang kalasingan niya nang biglang bumukas ang pinto ng labas at pumasok si Kiel. Bakas na mukha nito ang gulat nang makita siya na nasa kitchen counter at abala sa iniinom na alak. Lumapit ito sa kanya. Ba't ka umiinom? Tanong nito sa kahinawakan sa braso ang dalaga. Parang napapaso naman si Sarah
nang lumapat ang kamay nito sa kanyang braso. Siguro dahil sa epekto ng alak na iniinom niya. Ngunit imbes na sagutin niya ito, halik ang ginawad niya kay Kel. Noong unay, hindi tumugon ang binata. Ngunit sinikap ng dalaga na hanapin ang kahinaan nito kung kaya'y nawala siya sa tamang wisyo at ang iniisip niya ang posibleng mangyayari sa kanila ni Kel. Ngunit naudlot yon nang kusang lumayo ang binata sa kanya. Stop! Lasing ka. Wala ka sa tamang wisyo. Dadali na kita sa kwarto mo. Bago pa siya makapag-react, binuhat na siya ng binata at dinala sa kanyang silid. Kaagad siyang nakatulog dahil na rin sa tama ng alak. Paggising ni Sarah, hangover ang inabot niya. Ngunit nagising ang kaluluwa niya nang maalala ang ginawa niya sa binata kagabi. Gusto niyang sampalin ang sarili sa kahihiyang yon. Pagkababa niya ay naabutan niya itong abala sa pagkain ng almusal. Umupo siya sa tabi nito at hindi man lang magawang tignan ng diretso ang binata. Busy ka ba mamaya? Tanong nito sa kanya. Hindi naman, bakit? Yayayain sana kita manood ng sine, okay lang ba sa'yo? Sige. Nawala na ang hiya ng dalaga pagdating sa binata. Pagdating nila sa sinehan, diretso na silang pumasok sa loob. Iniwan muna siya sandali ni Kel upang bumili na makakain nila. Pagbalik ng binata may bitbit na itong popcorn at juice. Nasa kanilang pagitan ng popcorn. Naging abala ang mga mata nila sa panonood ng rom-com movie at ngayon lang nakita ni Sarah na tumawa si Kel. Hawak-hawak nito ang kamay niya nang palabas sila. Sumaglit muna sa isang mini garden ng mall upang maupo at kainin ang biniling cheese dog ng binata kanina. Isang batang lalaki ang lumapit kay Kel at nginitian sila. Hi po! Bati nito sa kanila. Hi, nasa na parents mo? Tanong ni Kel. Nandun. Turo nito sa direksyon kung saan may mga tao na abala sa panonood sa isang promodizer. Ihatid natin siya, Sarah. Okay lang sa'yo? Tumango naman si Sarah bilang pagpayag. Kanina pa hinahanap ng magulang ang bata kaya sobrang pasasalamat ng mga ito sa kanila. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa bata. Hindi maiwasan na saad ni Sarah kay Kel na abala sa pagmamaneho. Naalala ko kasi yung bunso namin eh. Ganong edad din siya nawala sa amin. Kaya ako na lang nag-iisang anak. Sayang nga eh. Wala man lang ako nagawa nun para iligtas siya. Hinawakan naman ni Sarah ang kamay ng binata. Ngumiti siya na magtama ang paningin nila. May mga bagay naman kasi na kahit gusto nating ilaban na hindi talaga para sa atin. Tulad na nangyari sa kapatid mo. Hindi mo na-predict na mangyayari yon, kaya hindi na iwasan. Nga pala, baka makalimutan mo at makalimutan ko din. Pupunta pala tayo ng Siargao bukas. Sa resort nila Idris. Gusto ko munang mag-unwind at relax. Pag-iiba nito ng usapan. Talaga? Baka sa mukha ni Sarah ang excitement nang marinig ang salitang Siargao. Bakit? Isa kasi sa pangarap ko na puntahan yan eh. Kaso hindi kami pwede na lumabas ng dorm noon kaya hanggang picture lang ako. Naramdaman naman ni Sarah ang pagpisil ni Kel sa kanyang kamay. Pero ngayon malaya ka na. Pwede mo nang gawin ang mga bagay na hindi mo nagagawa nun. Nakangiting saad ni Kel kay Sarah. Kaya kinabukasan, maagang nagising ang dalaga upang ihanda ang kanyang mga gamit na dadalhin para sa kanilang bakasyon. Hindi pa niya alam kung hanggang kailan sila doon pero wala mo na siyang pakialam. Ang mahalaga ay makapunta sila. Pagbaba niya sa hagdan, halos malaglag ang panga niya nang makita ang binata sa suot nito. Hindi siya makapaniwala sa hitsura nito. Mas gwapo rin pala ito kapag hindi puro itim ang damit na suot. Summer clothes ang suot nito at may sunglasses pa sa ulo. Naghihintay na raw ang private plane ni Idris sa atin. Huwag mo akong pagpantasyan dyan sa utak mo. Wala akong laban. Sinadya pa talagang ibulong ni Kel ang huling sinabi. Bahagya niya itong nahampas sa braso. Ang kapal naman na mukha mo. Habang tumatagal kasi na magkasama sila, nagkakapalagayan na sila ng loob. Inaasar na rin siya nito. Siya naman ay napipikon.
Pribado ang eroplano na kanilang sinakyan. Sila lang ang sakay nun, kaya VIP talaga sila. Nakaidlip na rin ang dalaga at hindi na malayan ang paglapag ng eroplano. Hindi na siya inabala ng binata na gisingin. Kahit na nagsabi siya na gisingin kapag nakarating na sila, para naman daw makita niya ang paglapag ng eroplano. Akala ko bukas pa kayo dadating nagkaaberya ba? Tanong ni Idris sa kanya nang makasalubong siya sa hallway. Wala naman. Natagalan lang ang paglapag ng eroplano. Mukhang yung weather sa taas ang problema. Ganun ba? Si Sarah? Sa kwarto niya. Tara muna sa resto bar na resort. Nandun na mga kumag. Sumunod na lamang si Kel kay Idris. Hindi na siya bago sa resort nito. Palagi sila dito sa tuwing nagkakayayaan. Oh, Morris, sa wakas dumating ka rin. Ginabi kayo. Bungad ni Lucas na may nakakandong pang stripper sa kandungan nito. Wala ka talagang pinagbago, no? Babaero ka talaga. Nagkaproblema sa weather sa itaas, kaya natagalan kami. Pilyo nang umiti ito sa kanya. Weather sa taas? Nagtimpi si Kel na wag batuhin si Lucas, lalo na't may kandong ito. Wag mo ko itulad sa'yo. Saad na lamang ni Kel. Pabayaan mo na nga lang si Morris, Lucas. Mag-enjoy ka na lang. Sabat naman ni Tristan. Humalakak lang si Lucas at tinuon sa babaeng nasa kandungan niya ang pansin. Alam ng binata na mapaparami siya ng inom kaya't nagkakasiyahan sila. Nga pala, anong plano mo? Balita ko alam na ng mga mafia ang tungkol kay Sarah. Biglang naging seryoso ang usapan nila dahil sa tanong ni Tristan. Kaya ako din siya dinala dito. Hindi man ganoon ka-safe pero at least may mga tauhan tayo nagmamatsyag sa atin. At sa bawat kilos ni Sarah. Hindi ko rin gusto ang tabas ng dila ng siren na yun, Kel. Parang gusto kong banlian ng mainit na tubig. Seryoso na sabi ni Lucas. Kailan mo babalak sabihin sa kanya totoo? Tanong ni Idris. Siguro sa mga susunod na araw bago tayo aalis. Dapat na nating matuldukan ang problemang to. Para na rin sa ikatatahimik ng lahat. Sagot ni Kel sa mga kaibigan. Dapat niya lang malaman ang totoo bago tayo aalis. Pagsang-ayon naman ni Idris. Tamang-tama. Matagal na rin ang huling exercise natin. Nag-unat pa ng kamay si Lucas. Silang apat na lang ang natitira sa kanilang kinauupuan. Magmula high school, sila na ang kasama ni Kel sa lahat ng kalokohan. Kaya alam niyang sa bawat unos na dumating, nasa tabi niya ang kanyang matatalik na kaibigan. 2 buwan pa tayo mawawala dito para sa plano. Uuwi rin ng iba nating kaalyansa kaya nasisigurado ko, mas madugo pa ito sa inaasahan. Mauna na ako sa inyo at mag-iisip ako ng paraan kung paano sasabihin kay Sarah ang lahat. Sabi ni Kel sa mga kaibigan. Ingat dude, good luck sa long speech mo. Pang-aasar ni Idris kay Kel. Inirapan niya lang ito at kaagad dumiretso sa higaan niya upang matulog. Anong oras na nagising ang binata? Pagkuha niya sa kanyang cellphone, mabilis siyang napabalikwas nang makitang pasado 5:00 na ng hapon. 7:00 na ng umaga na nakauwi siya kanina. Paglabas niya ng kwarto, tinungo niya ang silid ni Sarah upang kausapin sana ang dalaga kaso wala yun doon. Kaya nagbakasakali siyang nasa dalampasigan ang dalaga. At hindi nga siya nagkamali. Naroon ito, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Hindi niya maiwasan na lapitan at yakapin ito mula sa likuran. Oh, gising ka na pala. Sabi ng staff sa akin kanina lasing ka raw nakauwi. Tsaka 7:00 na. Naparami yata kayo na inom ng mga kaibigan mo. Medyo lang naman. Humarap ang dalaga sa kanya. Alam mo, hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko para sa'yo. Pero pakiramdam ko, nahuhulog na ang puso ko sa'yo, Kel. Ngumiti ang binata at inayos ang buhok niyang tinatangay ng ihip ng hangin. Hayaan mo munang makumpirma mo muna ang lahat. Hindi naman ako mawawala sa'yo. Nandito lang ako at hihintayin kita. Kasabay ng paglubog ng araw, ay ang paglapat ng labi ng binata sa labi ni Sarah. Buong puso naman na tinugunan yun ng dalaga ng walang pagsisisi. Nang gabi ding yun, nangyari ang hindi nila inaasahan.
Makalipas ng 2 araw, ay mas naging malalim ang nararamdaman ng dalaga para kay Kel. Papunta siya sa resto bar ng resort ngayon upang puntahan sana si Kel, ngunit hindi niya inaasahan ang maririnig. Nasabi mo na ba sa kanya? Rinig niyang tanong ni Lucas habang sinasalina ng alak ang baso ng binata. Nakikinig lamang siya sa gilid at hindi nagpakita sa mga ito. Hindi pa, pero ayokong patagalin ang paglilihim ko. Kaso hindi ako makahanap ng buwelo eh. Nagtataka si Sarah sa mga sinasabi ng binata. Tama ka, gumawa ka na ng paraan para sabihin sa kanyang totoo, Kel. Mahal ka na niya. Sabat naman ni Lucas. Iba ang nasa isipan ni Sarah ng mga oras na yon. Kaya lalabas na sana siya upang kumprontahin si Kel kung hindi niya narinig ang sinabi ni Tristan. Sabihin mo sa kanya na hindi ka basta simpleng tao, na isa kang mafia. Hanggat maaari, habang maaga, maagapan pa ang lahat. Hindi na bago sa tenga ni Sarah ang narinig. Dahil halos katulad nila mga palaging bisita ng club, ganun ang trabaho. Pero ang hindi inaasahan ni Sarah, kasapi ang lalaking mahal niya sa grupo ng mga ito. Lumabas siya sa kanilang likuran at ganun na lamang ang gulat sa mukha nilang lahat, lalo na ang gulat na itsura ni Kel ang kanya nakita. Narinig ko lahat-lahat. Hindi naman nabago sa akin yun. Sa kasimula nung una pa lang, may hinala na ako na hindi kayo basta-basta. Lalo na't bawat tabi ng mga property nyo, may mga matang nakamasit. Dapat sinabi nyo na lang na mas maaga, may intindihan ko naman eh. Tumayo ka agad ang binata at lumapit kay Sarah. Niyakap siya nito. Naramdaman ni Sarah ang pagpatak ng luha nito sa kanyang balikat. Naiintindihan ko kayo. Wala naman akong balak na iwan ka eh. Kung sinabi mo man ang totoo noon pa man. Bayad mo na ako. Saka, kung sobrang yung sama, at wala kayong awa, bakit niyo pa ako binuhay? Gumanti ng mahigpit na yakap si Sarah. Tanggap kita kahit sino ka pa o ano ka pa. Kahit ikaw ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Sarah, 2 buwan kaming mawawala dito. Kailangan na naming wakasan ang problema. Sa Mafia World, mahihintay mo ba si Kel? Singit ni Idris. Kumala sa pagkakayakap ang binata at tila hinihintay ang magiging sagot niya. Ngunit si Sarah ay mabilis na dinampian ng halik sa pisngi si Kel. Oo naman. Basta babalik siya sa akin ng buhay. Hihintayin ko siya basta babalik siya sa akin ng humihinga. Nakangiting sagot ni Sarah sa tanong ni Idris. Iiwan na namin kayo dyan. Mag-usap na kayo. Bukas na ang alis namin, Sarah. Di susulitin ko na lang ang natitirang oras ko nakasama tong kaibigan nyo. Ani Sarah. Nagulat naman siya na bigla siyang kargahin ito at itinakbo patungo sa loob. Have a safe flight sa heaven. Rinig na pang-aasar sa kanila ng kaibigan ng binata. Nakaunan si Sarah sa matipunong dibdib ni Kel. 2 oras na lang ang natitira upang magkasama ang binata kaya sinulit na nila. Dito ka lang sa resort ha. Dito ka babalikan. Pupunta si Manang Fe dito para bantayan ka. Huwag ka mag-alala, wala makakalapit sa'yo. Dahil dito binagsak ni Idris lahat ng tauhan niya. Kaya kung may problema man tawagan mo ako agad. Nag-angat ng tingin si Sarah sa binata. Basta babalik ka ha. Huwag kang mag-alala. Kung manganib man ako, lalabas ang pagiging taranta ko kaya panigurado makakapatay ako ng tao. Babalik din ako agad. Pagkatapos ito, sa France tayo titira kung nasan si Mommy. Hoy Morris, tama na yan. Nandiyan na sa labas ang daddy mo, hinihintay na tayo. Mabigat sa loob na bumangon si Kel at nagpalit ng damit. Sumunod naman si Sarah at magkahawa kamay silang lumabas ng silid. Malayo pa lang, tanaw na ni Sarah ang isang lalaking medyo hawig kay Kel. Dad, bati nito. Lumingon ito sa kanila. You must be my son's wife? Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Maganda umaga po, Tito. Tito, call me Dad, Papa or something na komportable ka. Okay po. Marahan naman siyang niyakap ng ama ni Kel. Mana ka talaga sa akin, son. Magaling pumili ng babae.
Iniwan na muna sila saglit upang bigyan ng pagkakataon na mag-usap. Mag-ingat ka dito. Mas mag-ingat ka, Kel. Bago tuluyang umalis ang binata, may binigay itong isang singsing kay Sarah. Kahit anong mangyari, huwag mo itong iwawala. Pangako mo yan? Pangako. Hinding-hindi ko ito huhubarin o wawalain. Pinagmasdan na lamang ni Sarah ang papalayong bulto ng binata. Hawak-hawak ang pangako nito na babalik ito pagkatapos ng 2 buwan. Pagdating naman ni Kel sa headquarters nila, sumalubong kaagad ang mga tauhan ng kanyang ama sa kanila. Boss, inatake na po nila ang isang mga business na hawak ng kasapi na organization. Bati ng isa sa mga tauhan nila. Nakita niyang pagtagis ng bagang ng kanyang ama. Talagang sinusubukan ng mga yan ang pasensya ko. Gusto pala nila ng laro? Pagbigyan natin sila. Akala siguro ng mga gunggong na yon masisindak tayo. Pwes nagkakamali sila. Opo, boss. Kumusta ang asawa ko? Tanong ng kanyang ama. Maayos po ang kalagayan ni Mrs. Morris sa France, boss. Hindi na po nila magagalaw si Lady Ina. Lalo na't teritoryo niyo po yun. Siguraduhin lang nila na hindi nila pakikialaman ng asawa ko. Siya nga pala, magpadala ka ng bantay sa Pilipinas. Sa resort ni Idris. Para saan po, boss? Para bantayan ang asawa ng anak ko. Iabiso mo rin sa iba tungkol sa kanila. Na kapag kinanti nila ang asawa ng anak ko, ipapakain ko sa kanila ang bomba na ginawa natin para lang sa kanila. Makakaasa ka, boss. Mauna na po ako. Nang makaalis ang tauhan ng kanyang ama, lumapit si Kel upang magpasalamat. Nasa kanika nilang organisasyon ng kanyang mga kaibigan. Kasama ang mga ama ng mga ito. Magkakaibigan din ang kanilang mga magulang. At sila ang nagtuloy ng pagsasamang yun. Umupo siya sa couch kung nasa ng kanyang ama. Thank you, Dad. Inabot ng kanyang ama ang kupita na may lamang alak. Masaya ako para sa iyo, anak. Don't worry, konting tiis lang, matatapos na rin to. Makakasama mo rin siya. Yes, Dad. Pagkatapos ng gulo na to, tuloy bang pagtira mo sa France? Yes, Dad. Nakausap ko na rin po si Sarah tungkol dito. At siya nga pala, Dad, pagkatapos din po pala nito, bala ko po sanang pakasalan si Sarah bago kami magtungo sa France. Wala namang problema sa akin, anak. Yun ay kung papayag siya. Tutulungan niyo naman po ako, di ba? Natawa ang kanyang ama. Anong gusto mong gawin ko? Kidnapin natin? O shotgun wedding? Hindi na po kailangan, Dad. Papayag naman po siya. Masyado mo naman yata akong iniidolo niyan. Siyempre po, Dad. Kayo po ang idol ko pagdating sa pag-ibig. Bilib nga ako sa inyo ni Mom. Hanggang ngayon, kahit na nagkakaedad na kayo, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Simple lang yun, anak. Dapat palagi kayong open sa isa't isa. Pag-usapan kung may problema, hindi yun nagpapataasan ng pride. Hindi na dapat isip bata kapag mag-asawa na. At dapat, mas maging matibay pa kayo sa bato. Kung hindi, wala yang till death do us part nyo na sumpaan sa simbahan kung susuko kayo sa simpleng problema. Kaya talaga idol kita, Dad eh. Tama lang po na sa inyo ako nagmana. Solid kung magmahal. Tumawa na lamang ang Manikel sa papuring sinabi ng binata. Kailangan munang i-off ni Kel ang telepono upang hindi matrace ang kalagayan nila ng mga kalaban. Para ako nagbibilang ng kalayaan ko? Reklamo ni Idris habang hawak ang bote ng beer. 5 linggo nang nakaraan, magmula nang umalis sila sa resort. Walang gimmick ang nagaganap dahil para sa kanila, nakakulong sila sa rehas. Dude, kaya mo yan. Si Kel nga, kahit na nasa Pilipinas si Sarah, nananatiling matibay. Ikaw pa kayang walang syota? Napapailing-iling na sumabat si Tristan. Manahimik ka dyan, Tristan. Sasapakin talaga kita. Asus, hindi ka lang makapambabae eh.
Pang-aasar naman ni Lucas. Pinagmasdan niya lang ang mga kaibigan niya na halos magpatayan na sa asaran sa isa't isa. Tahimik ka yata, Morris? Tanong ni Tristan. Siyempre, iniisip niya si Sarah. Kapag ako nakalabas dito sa kulungan na to, maghahanap na ako ng masiseryosong babae. Nagsitawan na naman ang dalawa niyang kaibigan dahil sa sinabi ng mga ito. Napailing na lang siya habang bumaling kay Idris ang kanyang tingin. Hindi na kasi maipinta sa kahit anong klaseng papel ang mukha nito. Tama na nga yan. Malay nyo naman totoo ang sinasabi ni Idris. Give him a chance, kaya kayo rin. Napailing na lang si Kiel dahil sa pag-ismid ng mga ito. Iniisip niya pa lang na makakatagpo na ang mga ugok niyang kaibigan ng babaeng para sa kanila. Hindi niya maiwasang matawa. Nasisigurado kasi niya na iikot ang puwet ng mga ito para lang mapasagot ang mga yon. Samantala, sunod-sunod ang putok ng baril ang umalingaw-ngaw na narinig nila. Kaagad na napatigil sila sa pag-aasaran at mabilis na kinuha ang kanika nila mga baril. Lumabas sila sa kanilang silid at nakasalubong ang isa sa mga tauhan ng ama ni Kiel. Ano nangyari? Sinusugod po tayo. Ang daddy niyo po, may tama. Mabilis na tumakbo si Kiel at nakipagpalitan ng baril. Si Dad, Tito. Tanong ng binata sa ama ni Lucas. Natamaan lang siya sa braso. Kasama niya ang mga tito mo sa SUV, sinusundan ko sila. Kakayanin niyo ba na i-handle ang mga to? Dad, kami nang bahala dito. Samahan niyo na lang sila tito, sisiw lang to. Tumango naman ang binata at ang iba pa nitong mga kaibigan. Huwag niyong unahin ang yabang niyo, baka magsisi kayo. Siguraduhin yung pulbos na lang ang mga ito Sige na, Dad, kami nang bahala dito. Tumango ang ama ni Lucas at iniwan sila doon. Naghiwa-hiwalay sila upang mapabilis ang pagpatay nila sa mga kalaban. Nakikipagpalitan ng putok si Kiel hanggang sa makarinig siya ng malakas na pagsabog mula sa hindi niya alam na parte ng gusali. May bomba sa headquarters na to! Napangiti si Kiel sa gitna ng krisis, gumagana ang mga bomba na ikinabit ng kanyang ama sa gusali. Kiel, naghihintay na ang chopper sa itaas ng building. Inactivate ni Tristan ang bomba sa buong gusali. Tara na! At baka masama pa tayo sa magutay-gutay dito. Sigaw ni Idris habang binabag-apan ang binata sa likod nito. I-cover mo ko! Hindi naman pinabayaan ng mga kaibigan ng binata ang isa't isa. Sabay silang nagtungo sa rooftop kung nasaan ang chopper. Nakaabang na ang ibang mga tauhan sa kanila upang makasakay sila. Pagdating nila sa hideout, ay kaagad na hinanap ni Kiel ang ama. Kahit alam naman nitong malakas pa sa kalabaw ang kanyang ama, nakakaramdam pa rin siya ng kaba. Tito, si Dad po. Kaagad niyang tanong na makapasok sa loob. Naroon sa minibar kasama ang ibang tito mo. Huwag kang mag-alala doon. Ilang bala na yata tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng loko mong daddy. Pero magpahanggang ngayon buhay pa rin. Masamang damo yun. Talagang tinatanggihan ni kamatayan. Pailing-iling na saad pa ng ama ni Tristan. Gusto rin sanang biruin ni Kiel ang ama ni Tristan kung hindi lang ito seryoso. Sumabay lamang siya sa paglalakad patungo sa minibar nila. Malayo pa lang, naririnig niya na ang kantsawa ng mga ito. Feeling teenager ang mga gurang Bungad ng ama ni Tristan. Dad, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Kiel sa ama. Malayo sa bituka to, anak. Mabuti at nakalabas kayo ng buhay. Kami pa po ba? Tignan mo to anak mo, Morris. Manang-mana sa'yo sa kayabangan. Sabat ng ama ni Idris. Asus, buhat bangko na naman. Sabay-sabay na sabi ng mga tito ni Kiel. Siya nga pala, mga gurang. Si Ronald, naggingit-ngit sa galit dahil nabawasan daw mga pulpul niyang tauhan. Kumakahol na naman ang aso natin. Paano ba yan? Di pa natin pagbibigyan? Kampanteng balita ng ama ni Lucas. Bigyan mo muna ng 4 na linggo. Hayaan mo naman magluksa. Kahit 1 buwan lang.
saka natin siya isunod. Nagsitawanan ang nasa loob. Bilib ang mga binata sa galing ng kani-kanilang mga ama. Hindi nila alam kung paano nauutakan ng mga ito ang kani-kanilang mga kalaban. Makalipas ang 2 buwan at kalahati, naging abala ang buong mafia na atupagin ang kalaban nila. Boring na boring ako ngayon, grabe! Saad ni Idris. Boys! Sabay-sabay silang napalingon. Tumayo sila at sumunod. Kilala na nila kung ganito ang tawag. Ibig sabihin may iuutos ang kanilang mga ama. Pagpasok nila sa silid ng ama, narinig pa nito ang paghalakhak sa kausap. Naku, Ronald, ikalma mo. Baka hindi ka umabot sa araw na paghaharapin tayo ng tadhana. Sayang naman, naghanda pa din naman ako. Humalakhak ang ama ni Kel na tila hindi takot. Ibinaba nito ang tawag at ibinaling ang tingin sa binata. Sa'yo ko ihahabili ng buong hideout, anak. Kailangan ko magtungo ng Spain para tulungan ang kasapi natin doon. Tumayo ang kanyang ama at tinapik ang balikat niya. 1 buwan at kalahati na ang nagdaan. Magmula nang huling makita ni Sarah ang lalaki. Magpahanggang ngayon, wala siyang alam kung nasa na ito o kung buhay pa ba. Iha, may gusto ka bang kainin? Tanong ni Manang Fe habang siya ay abala sa pagbabalat ng mangga. Okay na po ito, Manang. Naging maayos ang buhay niya dito sa resort. May mga bantay na nakapalibot sa buong resort at may mga mata rin na nakamatsyag sa kanya sa labas ng property. Sigurado ka ba? Opo. Anong oras pa lang? Ngunit nakakaramdam na naman ng antok si Sarah. Napapadalas din ang pagiging moody niya. Minsan naman may mga pagkain siya na ayaw kainin o minsan mga weird na pagkain naman ang hinihingi niya kay Manang Fe. Pumasok na muna siya sa silid at nakaramdam ng pag-ikot ng kanyang sikmura sa hindi niya matukoy na kadahilanan. Napahawak na lamang siya sa gilid ng sink ng banyo at pinagmamasdan ang sarili. Ilang linggo niya na itong nararamdaman pero isinasantabi niya lang dahil baka may kinain siyang hindi maganda nung nagpa-party ang resort. Diyos ko, okay ka lang ba, Sarah? Tanong ni Manang Fe nang makapasok at madatnan na nakatukod ang magkabilang kamay ng dalaga sa sink ng banyo habang nakapikit. Hindi pa ako sigurado, Manang eh. Umiikot po yung sikmura ko tapos nahihilo naman po ako. Inalalaya naman siya ng ginang patungo sa silid niya. Iha, hindi ko alam kung tama ang hinala ko pero dinatnan ka na ba? Biglang napaisip si Sarah. Magda2 buwan na siyang walang monthly period. Umiling siya sa matanda. Naramdaman naman niya ang paghawak sa kanyang kamay ng matandang si Manang Fe. Magpapabili ako ng pregnancy test ha. Kakausapin ko yung staff ng resort. Siguraduhin muna natin. O baka naman may sakit ka lang. Titignan natin ha. Tanging naging tango ang sagot ng dalaga. Kung totoo man ang instinct niya, matatanggap kaya ito ni Kel? Ni hindi niya nga alam kung napano na yon dahil wala na siyang naging balita. Gigil na hawak ni Kel ang cellphone na galing sa tauhan nang makausap ang mortal na kaaway ng kanyang ama. Hindi siya tulad ng kanyang ama, ngunit hindi niya akalain na lalabas ang pagiging isang Morris niya kapag siya nang nasa sitwasyon ng kanyang ama. Idris! Sigaw ng binata. O bakit parang Biyernes Santo yung itsura mo? Ang hinayupak na gurang na si Ronald. Parang palaka na kokak ng kokak. Nakahanda naman tayo sa gagawin nun, di ba? Sisimulan na ba natin? Ha? Na patayin niyang si Ronald na yan? Kung saan ka sasaya? Ayun oh, may exercise ulit kami ng mga unggoy. See you around then, Morris. Maya-maya pa, muli siyang nakatanggap ng tawag mula dito. Hayop kayo! Bakit pati business ko na walang ginagawang masama sa inyo, dinamay nyo? Nagngingit-ngit nitong sigaw. Ah, yun ba? Sabi ko naman sa'yo, Gurang, wag ako ang subukan mo. Hindi mo ako matatakot na basta-basta. Pagsisisihan nyo lahat ng ito.
Sinisigurado ko na luluhod ka sa akin, Morris, at yung mga tuta niyo sa akin. Sa panaginip mo, Gurang, wala pang nakakapagpaluhod sa amin. Kaya kung ako sa'yo, mas pipiliin ko na lang na mag-retired at gawin ang mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Total, malapit na kayo magkita ng mga kamag-anak mo. Gigil na binabaan ng tawag ang binata at alam nitong hindi lilipas ang araw na hindi sila susugurin ng matanda. Kaya pinaalisto niya ang mga tauhan, lalo na't hindi pa makakabalik ang kanyang ama. Hindi nga siya nagkamali. Dahil hindi pa nakakaraan ng 2 araw magmula nang tumawag ang matanda, sumugod yon sa kanila. Naging alisto naman ang lahat ng tauhan nila, kaya sa entrance pa lang, nabawasan na ang mga tauhan nito. Kel, galit na galit si Lolo Ronald! Patawa-tawa na sabi ni Lucas nang magtagpo sila ng binata. Hayaan niyo yan, baka atakihin siya sa puso dahil sa excitement. Mukhang mauuna pang atakihin niyo ng hypertension kesa mapatay ng bala natin. Sabat pa ni Tristan. Magkita na lang tayo sa exit ng hideout, mag-ingat kayo. Sabi ni Kel at nagtungo sa direksyon kung saan naroon si Ronald. At hindi nga siya nagkamali. Nagkatagpo sila. Nakatagpo ko din ang anak ng mortal kong kaaway. Siguraduhin mo lang na nakahanda na ang life insurance mo, Gurang. Manang-mana ka nga talaga sa ama mong puro hangin ang sinasabi. Ngumisi si Kel at takmang ipuputok ng binata ang baril nang mapagtanto niyang wala ng bala yon. Tahimik siyang napamura. Paano ba yan? May bala pa ako. Sinabi ko sa'yo, iho, wag puro kayabangan ang pinapairal mo. Dapat may ibubuga ka din. Mukhang ikaw yata ang dapat naghanda ng life insurance Ikinasa nito ang baril, ngunit bago pa ito pumutok, isang bala na ng baril ang tumamas sa ulo ng matanda. Nakita niya ang kanyang ama sa likod na may tobacco cigarette pa sa bibig nito. Sabi sa'yo, Gurang, kinaharap mo lang ang unang bersyon at ikalawang bersyon ng Morris. Kung nakinig ka lang sa akin, sana buhay ka pa. Thank you, Dad. I'm proud of you, son. Hoy, kayo mag-amang Morris. Mamaya na kayo magdrama. Marami pang kalaban na naiwan sa labas. Sigaw ng ama ni Idris sa kanila. Natawa na lang ang mag-ama at muling sumugod sa mga natitirang kalaban sa labas. Hindi alam ni Sarah kung bakit hindi siya mapakali. Pagkatapos niyang malaman na buntis siya, hindi na siya mapakali lalo na ngayong araw. Para bang may mangyayaring hindi maganda. Sinubukan naman niyang tawagan si Kel, ngunit out of coverage ang cellphone nito, kaya hindi alam ng dalaga kung paano niya makukontak ang binata. Isang katok ang nagpabalik sa kanyang diwa. Tumayo siya upang pagbuksan niyon. Room service po, ma'am. Niluwagan ng dalaga ang pagbukas ng pinto. Ngunit bago siya makaharap, isang panyo ang itinakip sa kanyang ilong. Hindi niya kinaya ang amoy ng pabango na nasa panyo. Unti-unting nanlabo ang paningin niya. Tanging hiling lang ni Sarah, sana malaman ni Kel ang nangyari sa kanya. Ang planong pag-uwi sana ni Kel ay naudlot nang tinamaan siya ng bala sa dibdib. 2 araw siyang walang malay at ngayon kailangan niya muna magpahinga. Nasaan ba si Idris? Alam mo, kanina mo pa tinatanong yan. Nasa Pilipinas na si Idris. Umuwi siya pagkatapos mong tamaan ng bala. Siya na raw magbabalita kay Sarah sa nangyari sa'yo. Magsasalita pa sana siya nang bumukas ang pinto ng silid at iniluwanon si Idris. Dude, si Sarah. Napaayos na upo si Kel nang marinig ang pangalan ng babae. Ano nangyari sa kanya, Idris? Ano nangyari kay Sarah? 2 araw na siya nawawala sa resort. Ayon sa CCTV, tinangay siya ng mga nagpanggap na room service. Pinakilos ko ng mga tauhan ko para suyurin ang buong resort at ang Pilipinas. Nakausap ko si Manang Fe at may inamin siya sa akin. Lahat sila ay nag-aabang sa sasabihin ni Idris. Kung hindi lang kaibigan ni Kel si Idris, baka nasapak niya na ito sa lakas ng trip mambitin. Buntis si Sarah nang dukutin siya. Ang sabi ni Manang Fe,
Hindi pwedeng magutom ang mag-ina mo. Kaya pinasuyod ko ang buong Pilipinas, kahit sa kuweba pa yan para mahanap siya. Napamura naman sina Lucas at Tristan. Ba't di tumawag? Natulungan ka sana namin. Nanginginig ang kalamnan ng binata nang marinig ang balita. Nasa bingit ng kamatayan na mag-ina niya nang hindi man lang niya alam. Oh, teka, saan ang punta mo? Uuwi na ako. Hindi ako raratay dito. At maghihintay dala ng balita. Hahanapin ko ang mag-ina ko at huwag niyo na akong pipigilan. Sino sabi sa'yo pipigilan ka namin? Kumuyom ang kamao ni Kiel habang pinapanood ang kuha ng CCTV bago mawala si Sarah. Nahagip ang plate number at natukoy na nila may-ari. Hinahanap na lang nila lokasyon, boss. Saad naman na isa sa mga tauhan. Morris, saan ka pupunta? Hindi sinagot ng binata ang tanong ni Idris. Sumunod naman ang mga ito sa kanya. Nagtungo si Kiel sa dating pinagtatrabahuhan ng babae. Nasaan siya? Sigaw niya habang hawak ang barel. Lahat ng naroon ay hindi makakilos. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mga ito. Hindi na namin siya nakita. Magmula nung nabili mo siya, Mr. Morris. Saad ng manager ng bar. Ikinasa ng lalaki ang barel. Baka makatulong pero sa mga tiyahin niya, baka naroon siya. Hindi maayos na naging trato ng tiyahin niya sa kanya. At galit na galit ang mga ito nang malaman na binili mo siya sa malaking halaga. May koneksyon ng mga tiyahin niya sa grupo sa kanila. Give me the address. Pinaharurot ni Kiel ang sasakyan papunta sa address na binigay sa kanya ng manager. Walang katok-katok ang ginawa niya at sinipa ng malakas ang pinto ng bahay. Naabutan nito na nagbibilang ng pera ang babaeng mukhang dugong. Galit na galit ang tingin ni Kiel sa mga ito. Nasaan si Sarah? Ah, yun ba? Binenta ko na dun sa hapon. Sa sobrang galit ng binata, tinutok niya ang baril sa babae. Nasaan siya? Dude, baka mapatay mo. Mas gugulo lalo. Pag-aawat ni Idris. Talagang makakapatay ako kapag hindi sinabi nitong babaeng to kung nasa ng asawa ko. Hindi na kailangan, Kel. Nag-text si Dad. Nasa akin ang location. Naroon na raw sila. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon niyang baboy damo na yan. Mga tauhan ko nang bahala dyan. Mas kailangan ka na mag-ina mo doon. Saad ni Tristan. Ibinaba ng binata ang baril at nilisan ng lugar. Sa ospital na sila dumiretso. Naroon ang ama ng lalaki kasama si Manang Fe. Dad, mabuti at naabutan namin siyang buhay. Okay na sila ngayon. They're both safe. Ngumiti ang lalaki at nagtungo sa loob upang puntahan si Sarah. Pagpasok niya roon, inasikaso agad siya ni Manang Fe. Nakaupo siya at nakangiti nang makita ito. Kel. Mahigpit na niyakap ni Kel si Sarah. Wala na ba masakit sa'yo? Wala na. Okay na kami ni baby dahil nandito ka na. Ayoko nang patagalin lahat. I don't care kung nasan tayo pero, Sarah, please marry me. Huwag ka nang lumuhod. Tumayo ka na dyan. Alam mo naman na oo ang sagot ko, di ba? At sa France, ang naging ganap ng kanilang kasal. Mas ingrande pa ito sa inaasahan ni Sarah. Hindi rin basta-basta ang mga bisitang inibita nila. Ang wedding place ginanap sa isang napakalawak na venue. Daan-daan din ang kanilang bisita at hanggang sa reception, walang patos sa ganda. Marami ang naging pakulo nila sa kasal. Hindi naman kilala ni Sarah mga bisita, ngunit lahat sila ay naging saksi sa mala royal family na kasalan. Mula sa wedding dress nito na pinasadya sa isang sikat na designer sa France. Para kay Sarah, pangarap niya ng lahat ng meron siya ngayon. Pero ngayon, nasa kamay niya na. Nanatili sila sa France. Doon niya na rin ipinanganak ang kanilang anak na lalaki na pinangalan ng Travis. Spoiled ito, lalo na sa lolo at lola. Buntis na naman si Sarah sa pangalawa nilang anak. At sa pagkakataong ito babae naman.
kaya sobrang naging pag-iingat nila. "Mommy, I'm home na po!" Sigaw ng anak nilang si Travis. "Hi baby, kamusta ka na?" Bahagyang pinisil pa ni Sarah ang pisngi ng anak. "Mommy, okay lang po. Gwapo pa din." Napangiwi naman si Sarah nang marinig ang sagot nito. Ngayon, alam niya na kung kanino nagmana ng pagiging mahangin ng anak. "Mommy, si Daddy po." "Nasa business trip si Daddy. Bukas pa makakauwi. May gusto ka bang kainin?" "Wala po. Busog pa po ako." "Mommy, sana po kasing pretty niyo si baby girl. Promise ko po ako po magpoprotect sa kanya." Napangiti naman si Sarah nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. "I'm home!" "Daddy!" Sigaw ni Travis na kaagad sinalubong ang kararating lang nitong ama. Hinalikan siya ng asawa sa labi at bumabayon patungo sa maumbok niyang tiyan. "Namiss ko ang mag-iina ko. Akala ko bukas pa ang uwi mo." "Maagang natapos ang business meeting kaya umuwi na ako. Wala naman akong gagawin doon. Maboboring na ako doon." "Sus, ang sabihin mo, namiss mo lang kami. Idadahilan mo pa na na-bored ka?" Hinuli ni Kel ang kamay ni Sarah at hinalik-halikan nito. Nakaupo silang dalawa sa couch sa sala, habang si Travis naman ay nasa harapan at nanonood ng TV. "Ilang months na lang lalabas na si baby girl natin. May naisip ka na bang pangalan?" "Ako nang pahala sa pangalan yan." Nakangiti na sabi ni Kel. Idinantay ni Sarah ang kanyang ulo sa balikat ng asawa, habang pinagmamasdan ng anak nilang lalaki na abala sa paglalaro sa mga laruan niya habang nanonood. Excited na nga si Travis. Siyempre, todo dasal siya na sana baby girl ng bunso natin. At nagdilang anghel naman siya. "Masaya ka ba ngayon?" tanong ni Sarah. "Sobra, dahil kasama kita at ang mga anak natin. Okay na ako. Masaya ako hindi lang ngayon, kundi sa susunod pa mga araw, linggo, buwan o taon o kahit dekada pa yan basta tayo magkasama at ang mga anak natin." "Ang cheesy mo, no? Habang tumatanda ka, pakorni ka ng pakorni." Pang-aasar ni Sarah kay Kiel. "At least, asawa ko sa'yo lang. Handa talaga ako maging corny at cheesy. Mapangiti lang kita." Aray! Napalingon naman agad si Kel sa asawa. "Bakit? Mukhang nagising yung anak natin eh. Sumipas sa loob ng tiyan ko." "Talaga?" Itinapat pa nito ang kamay sa tiyan ng asawa. "Travis, sumipas si baby girl." "Really, Daddy?" Nagmadali namang tumayo ang panganay nila at lumapit sa kanila. Hinawakan nito ang maumbok na tiyan ni Sarah. "Hi baby girl, I'm your kuya." Nakangiti sila ni Kel habang pinakikinggan ang sinasabi ng kanilang panganay. Hinalikan ni Kel ang noo ng asawa at sinabayan ang ginagawa ni Travis. Napapangiwi na si Sarah kapag nasasaktan siya sa sipa ng kanilang anak sa loob ng kanyang tiyan. Pero masaya siya na makita ang mag-ama niya na masaya habang kausap ang baby nila. Hindi niya inakalang mangyayari ito sa buhay niya. Ang makakatagpo siya ng lalaking magmamahal sa kanya sa kabila ng nangyari sa kanya. At hawak niya na ngayon ang pinangarap niyang pamilya. The End.